Mga kaibigan, handa na ba kayong marinig ang kwento ni Ramona na puno ng misteryo at takot? Sa video na ito, malalaman natin kung paano siya napunta sa isang madilim na piitan sa Maynila at kung paano nagsimula ang lahat sa isang simpleng regalo mula sa mga kaibigan. Habang nagugutom at nauuhaw, iniisip niya ang kanyang kasintahan na si Angelo at ang mga kakaibang nangyari pagkatapos ng pagsiklab ng sakit. Ano ang lihim na dala ng antigong kahon at paano ito nagdulot ng malagim na pangyayari? Huwag kayong bibitaw dahil ang kwento ni Ramona ay magdadala sa inyo sa isang hindi malilimutang paglalakbay. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig. Ako po si Ramona at nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento na habang buhay kong dadalhin sa aking isipan. Nakatira ako ngayon dito sa Maynila kung saan ako lumaki at nagkaroon ng maraming alaala kasama ang aking pamilya at mga kaibigan. Ang kwento ko ay nagsimula noong panahon ng kaguluhan kung saan ang sakit na kumakalat ay nagdala ng takot at pagkabalisa sa aming lahat. Kasama ko ang aking kasintahan na si Angelo at ang aming mga kaibigan na sina Edna at Ken na naging saksi sa mga pangyayaring hindi ko kailanman inasahan. Madilim at malamig ang piitan sa Maynila. Ang mga pader ay basa at may mga lumot at ang amoy ng kalawang ay sumisingaw sa hangin. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa maliit na bintanang may rehas na halos hindi makapasok ang liwanag ng buwan. Habang nakatayo ako sa loob ng piitan, pinipilit kong alalahanin kung paano ako napunta rito. Ang mga alaala ay parang mga piraso ng basag na salamin, nagkakalat at mahirap buuin. Bakit ako? Tanong ko sa sarili ko, ang boses ko'y halos hindi marinig sa dilim. Paano ako napagbintangan ng pamahalaan na nagpalala sa sakit na ito? Naalala ko ang mga balitang kumakalat sa radyo at TV tungkol sa sakit na ito. Ang mga tao ay nagkakagulo at ang mga ospital ay punong-puno ng mga pasyente. Naisip ko, paano kaya ako nadawit dito? Habang nagugutom at nauuhaw, naiisip ko si Angelo. Sana ligtas siya, bulong ko sa sarili ko, ang mga luhay dumadaloy sa aking pisngi. Kailangan kong malaman kung ano na ang nangyari sa kanya. Naalala ko ang huling pagbisita namin ni Angelo kay Edna at Ken. Ang araw na iyon ay puno ng saya at tawanan. Ang kapehan nila sa Quezon City ay laging puno ng mga tao at ang aroma ng kape ay laging nakakaakit. Ramona, Angelo, may regalo kami para sa inyo, sabi ni Edna, habang iniabot ang isang antigong kahon na may kakaibang disenyo para sa inyong anibersaryo. Habang binubuksan ko ang kahon, naramdaman ko ang kakaibang pakiramdam. Ano kaya ang laman nito? Tanong ko sa sarili ko. Salamat, Edna. Napakaganda nito, sagot ko habang tinitingnan ang kahon. Hindi ko alam na ang kahon na iyon ay magdudulot ng masamang pangyayari. Pagkatapos ng pagsiklab ng sakit, natagpuan ko sina Edna at Ken na malagim na pinaslang. Ang kapehan na dati puno ng tawanan ay naging isang lugar ng kamatayan at misteryo. Ang masayang alaala ng pagbisita ay napalitan ng mga imahe ng dugo at takot. Isang gabi, ginising ako ng mga gwardya. May bagong biktima, sabi ng isa sa kanila, habang itinutulak ang isang lalaking duguan at sugatan sa loob ng piitan. Nakilala ko agad si Efren, isang kilalang doktor. Efren, anong nangyari sa'yo? Tanong ko habang tinutulungan siyang tumayo. Habang tinutulungan ko siya, napansin ko ang mga sugat niya. Sino ang gumawa nito sa'yo? Tanong ko habang sinusuri ang kanyang mga sugat. Ramona, kailangan nating magtulungan, sabi ni Efren. Ang boses niya ay puno ng takot at pag-asa. May mga lihim akong alam na maaaring makatulong sa atin. Nagdesisyon akong harapin si Efren at alamin ang kanyang kwento. Ano ang alam mo, Efren? Paano tayo makakalabas dito? Tanong ko habang nakikinig sa kanyang mga sagot.
alam kong kailangan kong lumaban para sa aking kaligtasan. Ang mga lihim ni Efren ay maaaring maging susi sa aming kaligtasan. Sa isang matinding pakikipaglaban, napatay ko si Efren. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang siya ay bumagsak sa sahig. Habang hinahabol ko ang aking hininga, napansin ko ang isang singsing na suot ni Efren. Ano ito? Tanong ko sa sarili ko habang tinitingnan ang ukit sa singsing. Ang singsing na iyon ay may ukit na labis na ikinagulat ko, isang pamilyar na pangalan. Cyrus, bulong ko. Ang kamay ko'y nanginginig habang hawak ang singsing. Ang pagkakita sa singsing ay nagdala ng kakaibang damdamin sa akin. Bakit suot ni Efren ang singsing na ito? Tanong ko sa sarili ko, ang utak ko'y puno ng mga posibilidad. Hindi makapaniwala sa nakita, tinitigan ko ang singsing. Paano nagkaroon si Efren ng singsing na may pangalan ng anak ko? Tanong ko sa sarili ko, ang puso ko ay bumibilis ang tibok. May connection ba si Efren sa pamilya ko? Bulong ko, habang iniisip ang mga posibilidad. Ang misteryo ay lumalim at ang aking determinasyon na malaman ang katotohanan ay lumakas. Kailangan kong malaman ang totoo, sabi ko sa sarili ko, habang tinitingnan ang madilim na piitan. Napagtanto ko na ang sakit ay may mas malalim na ugnayan sa aking pamilya kaysa sa aking inaakala. Sa pagkamatay ni Efren, nagbukas ito ng bagong misteryo tungkol sa tunay na pinagmulan ng sakit. Habang nagmumuni-muni sa loob ng piitan, nagkaroon ako ng bagong layunin. Hindi pa tapos ang kwento ko, sabi ko, habang tinitingnan ang maliit na bintanang may rehas. Ang aking laban ay nagsisimula pa lamang. Kailangan kong ilantad ang katotohanan, bulong ko, habang naghahanda sa mga susunod na hakbang. Mga kaibigan, ang kwento ni Ramona ay nagpapakita na ang bawat regalo ay maaaring may dalang lihim na hindi natin inaasahan. Salamat sa pakikinig at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, mag-ingat kayo sa mga regalong matatanggap nyo. Paalam.